Maraming salamat, Pastor Wilbert, Pastor Asmin, sa mga kapastoran po natin sa opportunity, sa privilege na makapagsalita po ulit dito sa harapan. Totoo talaga yung sinasabi ni Pastor Archie. Last time siya yung nag-speak, di ba? Every time na aakyat dito, parang laging first time. Parang laging first time. Pero siguro mamaya makapag-adjust na tayo. Parang laging first time, nininervyos ako bigla. Naalala nyo, every time po na ako'y nagpapakanta, every time po na ako'y naglilid ng worship, lagi madalas ko pong sinasabi sa inyo na, yun nga, kagaya na sinabi nila Pastor Chris at Pastor Archie kanina, kahit na anong pagsubok, kahit na anong pinagdaraanan, hindi tayo dapat napipigilan. Kasi, alam nyo po, kagabi, medyo nagdadalawang isip na ako eh. Kasi alam ko ako nakaschedule ngayon. Medyo nagdadoubt na ako, sabi ko, kaya ko kaya tumayo. Parang iniisip ko na magsabi kay Pastor Chris na, Pastor Chris, haluin mo muna ako. Pero hindi eh. Naalala ko, na-convict ako bigla. Sabi ko sa congregation ng The City of the Lord Church, kahit na anong pagsubok, hindi tayo mapipigilan eh. Di ba? So, tuloy po tayo. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Ayun. First time ko makagamit nito. Paano ba ito? Nakauna ba ito kagad, kapatid? Paano ba ito? Gilid. Sorry. First time lang eh. Okay. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Christianity Online. Pansinin po natin, Christianity Online, pansinin natin yung word na online. Pag narinig niyo yung online na word, anong pumapasok sa isip niyo? Facebook? Instagram? Internet. Meron pa po ba dito, miyembro natin na hindi pa gumagamit ng internet hanggang ngayon? Taas po kamay. Yung hindi gumagamit ng internet, wala na talaga nagtataas ng kamay. Lahat na talaga gumagamit ng internet. At sabi nga dun sa statistics nga po more or less 5 billion na tao ang gumagamit ng internet sa buong mundo ngayong year 2022. At last year 2021, 4.6 billion. Imagine niyo, isang taon lang yung pagitan, ang laki agad nung difference ng mga taong gumagamit ng internet. Tapos nung mga unang panahon, pumapatak yung statistics na less than 50% ng mga tao sa buong mundo ang gumagamit ng internet. Ngayon, umabot na siya ng 65%. So, ang laking percentage agad ang nadagdag. Ilang taon lang ang nakalipas. So, asahan natin yan, habang tumatakbo ang panahon, habang umaandar ang mga taon, lalaki at lalaki yan, malamang sa malamang. Amen? Sabi pa nga sa statistics ang average daw ng pag-spend ng oras sa internet ng mga tao, average siya, 2 hours hanggang 6 hours. Naniniwala ba kayo dun? Total na yun, nasa loob ng isang araw. Average lang yun. Merong gumagamit ng internet na 1 hour lang, may gumagamit ng internet na 3 hours. Yung iba naman, 10 hours na, sobrang tagal. So, nakita natin na sobrang laki ng oras pala na nakakain ito sa atin. Amen? Bakit? Ano bang mga pwede natin gawin sa internet? Ano yun? Ano? Sabi? Manood ng movies, manood ng mga videos. Ano pa? Mag-scroll. May pag-usap, may pag-communicate. Ano pa? Sige po, mag-participate tayo. Ano pa? TikTok. Ganun. TikTok, sayaw-sayaw. Ano pa? Ano pa po? Playing online games. Huwag tayo dun, tatamaan ako dun Lumayo tayo sa topic na yan. Joke lang. Pagbigyan natin yung ibang speaker na silang mag-tackle niyan. Okay? Joke lang po kasi dumaan din po ako dyan. Siguro masasabi ko 80% ng buhay ko naglalaro ako buong buhay ko Masasabi ko siguro 80% naglaro ako ng games simula pa pagkabata. Ano pa? Playing online games, ano pa? Ayun pa, ikipag-marites daw. Totoo ba? Pag-marites, totoo. Ano pa? Meron pa kayo? Online shopping. Tama? Kaya na nating mamili ngayon online nang hindi lumalabas ng bahay, no?
Sa mga estudyante naman, kaya nilang mag-research, kung kaya nilang humanap ng mga information sa kailangan nila sa pag-aaral nila. Yun nga, kaya sinabi kanina, panonood daw ng mga movies, mga shows, mga videos, at kung ano-ano pa. Pwede kang makinig ng music. Makinig ng, ano pa ba? Ano pa bang pwede? Trabaho. Yan, so, communication. Mga tao, social media, social networking. Doon tayo magfo-focus. Gusto ko doon tayo magfo-focus sa social networking. Teka, baka nako-confuse kayo. Ano ba yung social media at social networking? Basic lang naman siya. Social media kasi, ano lang siya, unidirectional lang siya. Yung tipong, kunwari, yung website, ako yung website, meron ako mga sinasabi sa website ko. One way lang. Ako lang nakakapagbigay ng information. Kayo, magbabasa lang. Parang ganon. So, kung yung social networking naman, may relationship. Makakapagbigay ako ng content, kayo pwede kayo sumagot, makakapagbigay din kayo ng content. Bigayan tayo ng content. So, siguro the best na mabibigay kang example dun is, yan, Facebook, Twitter, Instagram. So, yun po. Bigyan lang natin ng short trivia, no? Year 1996, nag-umpisa yung social media and social networking. Nag-umpisa siya sa website na tinatawag na Bolt, bolt.com. 6 Degrees, yan. Ito yung mga websites na tipong pwede kang makagawa ng sarili mong profile. May sarili kang profile, makapaglagay kayo ng picture mo, tapos kapag may mga kaibigan ka, mag-a-add kayo sa isa't isa, friends kayo. Ganon. Yun yung dating. Yun yung ibig sabihin, no? Dumating yung Friendster. Yan, panahon. Nasabi ni Nathan, no? Friendster. O, di ba? Panahon po ni Nathan yan. Panahon nila yun eh. Hindi po namin naabutan. Ay, hindi pa namin. Naabutan mo ba, Pastor Archie? Friendster? Ay, hindi niya alam eh. Hindi nga. Panahon nila Nathan. Kami, hindi namin panahon yan. Friendster, MySpace, no? Hanggang sa dumating na, year 2004 yan. Lumabas na Facebook, Twitter, Instagram, sunod-sunod na. Ang nangyayari, itong magandang tanong ko. Itong internet ba na to, nakakabuti ba to sa atin o nakakasama? Sino nagsasabing nakakabuti? Taas ang kamay. Nakakabuti? Nakakabuti. Taas ang kamay. Sige, be proud. Sino nagsasabing nakakasama? Taas ang kamay. Nakakasama. Sino nagsasabing gwapo ako? Pambira, 4 lang yung tumaas. Walang, yun na yung ano. Yun na ba yan? Yan lang yun. Parang mga ninang ko lang yung mga nagtaas ah. Yung mga disciple natin dyan, wala kayo suporta sa akin ah. Okay. Sige, pupunta tayo dito sa, is internet good or bad? Pupunta tayo dito sa verse na to. For the love of money is the root of all kinds of evil. Kung ina-notice nyo, sabi, hindi naman yung money yung root ng all kinds of evil, di ba? Kundi yung love. So yun yung ano natin, yun yung papansin natin. Yung pag-ibig daw doon sa money, yung eagerness na magkaroon ka ng money, yung tipong yun na yung ginagawa mong Diyos mo, as in sobrang obsessed ka sa money, yun na yung nagiging cause ng evil. Diba? So, ganito kasi, kung isipin na natin yung money, moral siya. Moral siya, money. It's either good or bad. Tama? Kinuyumos ko, binato ko dun kay Ralph. Paano ko ginamit yung pera? Paano ko ginamit yung pera? Kinuyumos ko? Okay ba yon? Hindi. Binato ko pa? Okay ba yon? Hindi. So, ibig sabihin, yung pagkakagamit ko ng pera, mali. Kasi, ang pera, saan ginagamit? Pambili ng mga pangangailangan natin. Pero sige, balik mo muna sa akin, Brad. Ay, naibigay mo na. Baka mamaya mawala, maibulsan eh. Yun lang yung laman ng wallet ko kanina eh. Okay. So, di ba, depende sa paggamit mo ng bagay na yon para ma-distinguish natin kung good ba siya or bad. Ngayon, naaalamin natin kung yung internet ba, paano ba ito naapektuhan yung buhay nating mga Kristiyano. Handa na po kayo?
Christianity online. Dito kasi sa internet, kung hindi tayo magiging aware, hindi tayo magiging maingat, may mga traps na pwedeng matapakan natin. May mga, ano ba yung Tagalog ng trap, Pastor? Bitag. May mga bitag na kapag natapakan natin, magkakaroon na ng hold sa atin tong internet na to. So, dapat maging maingat tayo. Kaya ng sinasabi nyo, pwede naman kasi yung internet mabuti. Pwede naman yung internet hindi mabuti. So, depende kung paano natin gagamitin. Tama. Pero kailangan pa rin natin maging maingat. Kasi, baka hindi natin alam, hindi tayo aware. Nakatapak na pala tayo ng bitag. Amen? Unang-una, ano yung unang trap? Time trap. Time trap. Okay lang, tatawag ako. Sige, tatawag ako. Wala namang makakapalag eh. Ako yung nagsasalita ngayon. Pastor Archie, sa tingin mo, sa loob ng isang buong araw, ilang oras ka nakakagamit ng internet? Sama-sama na yun ha, nanood ka ng video, lahat. 4 hours sa tingin mo, 4 hours? Pastor yun. Tingin tayo ng kabataan kante. Bicom. Walang pahinga daw yung cellphone, 24 hours, nakabukas yung wifi data. Hindi, seryoso, ilan? Mga sa tingin mo? Total na yun Wattpad, lahat na. Pagsustok sa crush mo, Hindi niya na maisip sa sobrang tagal niya sa internet. Basta 2 hours daw tulog niya. Everyday. Basta yun yung oras ng tulog niya, 2 hours daw. So, bahala na tayo mag-isip kung... Dito tayo sa mga medyo, medyo mga nauuna sa atin. Nanay Norma, mga ilang oras po kayo nakagamit ng internet sa isang araw? Hindi naman daw siya masyadong nagbababad daw po si Nanay Norma. Mga 8 hours, gano'n. 8 hours. Siguro konti lang kasi hindi naman daw siya nagbababad sa internet. So ayun, nakita nyo, doon pa lang, isang example natin sa kabataan, ang tagal ng oras na nagagamit, ang tagal ng oras ng paggamit nila. Ang tanong pa doon, anong ginagawa mo doon sa oras na yun? Yun pa yung isang malaking question doon. Kunwari sabihin natin 8 hours ka gumagamit ng internet daily. Anong ginagawa mo doon sa 8 hours? Ang tanong, may ambag ba yan sa buhay mo? Parang may silbi ba yung ginagawa mo? So, iba-iba, Iba-iba. Ikaw ang nakakaalam nun. Kayo ang nakakaalam nun sa mga sarili nyo. By the way, itong isi-share ko po sa inyo, hindi lang para sa inyo. Para sa akin din. Para sa ating lahat. No? Lahat tayo tatamaan dito eh. Alam nyo sa mga sarili nyo gaano kayo kahaba gumamit ng internet at alam nyo kung anong ginagawa nyo. No? Okay ba yung ginagawa nyo o hindi? Kayo pong nakakaalam niyan. Sabi dito sa, saan ba ako tututok? Yan. Sabi dito sa Ephesians 5:16, making the best use of our time because the days are evil. Sabi dito ng Lord, laging sulitin natin yung oras natin. Example ko na lang sa mga businessman. Napakahalaga ng oras. Pastor Archie, tama? Napakahalaga ng... Alam natin si Pastor Archie, meron silang mga business, ganyan. Pero pag nakikita ko sila kung paano sila trumabaho, tayo kasi yung mga empleyado kasi madalas 8 hours a day ang binugugol sa trabaho, tama? Pero sila, nakikita ko sila, hindi lang 8 hours eh. Minsan naabot na sila ng gabi, madaling araw bago sila makauwi. Sa mga businessman, napakahalaga ng oras. Ito, pinapaita ko lang po sa inyo gaano kahalaga yung oras sa buhay natin. Ganon sila gumugol ng oras sa business nila. So, ang oras, dapat talaga sinusulit natin, 24 hours lang meron tayo eh. Feeling ko nga, parang kulang pa eh, no? Nararamdaman nyo ba yun? Minsan na parang kulang yung 24 hours isang araw. Next day na kagad, gano'n na kagad. So, sobrang daming inaasikaso natin sa kung saan-saang mga bagay, di ba?
Ako, lagi ko rin sinasabi sa mga sa mga tinitrain po namin dito na musicians, sa worship team, lagi ko pong sinasabi na everyday, hanggat maaari, magbigay kayo ng oras. Magbigay kayo ng oras dun sa skills na dinedevelop nyo. Kunwari, nagigitara siya. Magbigay kayo ng oras sa buong araw. Magbigay ka kahit 1 hour na makahawa ka ng gitara. Nang sa gayon, magkaroon ng improvement yung craft niya. Kasi, yun nga, di ba? Kung hindi siya magpa-practice, walang improvement. Ganon din sa atin sa iba't ibang mga bagay. Hanggat binibigyan natin ng oras yun, gumagaling tayo doon. Pero kung sa mga walang kwentang bagay po natin, tinutuon yung oras natin, wala ring ambag sa buhay natin. Amen? Dito kasi, maraming hindi nagkakasundo dito eh. Kasi parang sinasabi nila, yun nga, kagaya nga ng sabi nyo, may mga tinanong kong kabataan, may mga tinanong kong kaibigan, masama ba ang internet? Halo talaga sila eh. May nagsasabi ng hindi, may nagsasabi ng oo. Bakit oo? Ganito. Bakit hindi? Ganyan. Ang sa akin po, masasabi ko, para sa akin, hindi naman siguro masama manood ng movies, drama, tumingin sa Facebook, mag-scroll sa Facebook. Alam niyo, para sa akin, hindi naman siguro masama yun eh. Ang masama lang dyan, yung sobra-sobra na. Di ba? Gaya naman ng lagi nating sinasabi bilang mga Kristiyano, lahat ng sobra, madalas hindi nakakabuti sa atin. Di ba? Yung alak, di ba, hindi naman masama po yun, Pastor Chris. Nasa naman yun eh. Bible naman yun eh. Di ba? Pero pag sobra, di ba? Nakita ko nga sa Bible, si Jesus nga eh. Pinupuno nga niya eh. Unlimited yung alak eh. Pero, dahil sobra-sobra yung pag-inom ng mga tao, malalasing. Ang mangyari, sablay na yung pag-iisip. Nawawala sa lugar, nagkakasala. Di ba lahat ng sobra mali? Lahat ng sobra masama. So maging maingat po tayo. Isipin po natin every time na gumagamit tayo ng internet, kung ano man po yung ginagawa natin. Lagi niya tatanong sa sarili natin, worth it ba yung oras na to na binibigay ko dito sa bagay na to? So kayo po ang makakasagot niyan. Kayo po ang makakasagot niyan. Punta tayo sa pangalawa. Distraction trap. Distraction trap. Tingin nga po kayo sa katabi nyo. May hawak na cellphone. Nagpipindot. Nagna-notes daw. Grabe naman. Kakahulihan na tayo dito ah. Totoo, di ba? Internet, ang laking distraction. Unang-una pa lang sa umaga eh, pagising mo pa lang, anong unang-una mong ginagawa? Siguro yung iba sa atin, nakakasunod talaga sa sinasabi ni Pastor Wilbert na pagkagising mo pa lang, pray ka. Ako personally, hindi ako consistent sa ganun eh. Maamin ako, nagiging honest po ako sa inyo. Personally, everyday hindi ako nagiging consistent na nakakapag-pray ako pagising agad. Madalas talaga pagkagising ko, cellphone agad. May message ba? Di ba? Mga kabataan, message ba yung crush ko? Nag-sin na ba siya? Di ba? Pagising pa lang, unang distraction agad, internet. No? Yung communication natin, hindi na kagaya dati. Dati, text-text lang tayo eh. No? Ngayon, through internet na, messenger na tayo, Viber, kung saan-saan na, di ba? Nagkakaroon ng communication. Ngayon, early in the morning pa lang, may distraction na kagad. So, dapat maging maingat po tayo dyan. Sabi ni Brother Aris, umaga pa lang maging maingat na eh. Paggising ko pa lang eh. Kasi madalas, karamihan po sa atin, di naman sa pag-aano, pero totoo po talaga eh, na karamihan sa atin, umaga pa lang, na-distract na kagad. Di ba? Bago ka pa kumilos, minsan nakahiga ka pa lang, hahawa ka na kagad sa cellphone mo, sisilip ka na kagad, di ba? Pero hindi ko sinasabing lahat. Karamihan lang naman. Ayun. Isang distraction din to, may na-experience ba? Kasi tayo, nagpa-family altar tayo eh. May mga nangyayari bang ganun sa inyo? Na bago mag-start yung family altar, nagiging hadlang pa.
Kasi yung isa, may hawak pang cellphone, teka lang, may tinatapos pa eh. Nangyayari po ba sa atin yun? Siguro yung ibang reason kung bakit hindi tayo nakapag-family altar agad, siguro iba yung dahilan. Pero minsan may rason din na internet din ang dahilan eh. Di ba? Yan, unang-una, di tayo nakakapag-pray dahil nadidistract tayo sa internet. Di tayo makapag-family altar. Isa pa, may kaibigan ka, aalis kayo, gagala kayo. Magkukwentuhan sana kayo. Kaso, habang nagkukwentuhan kayo, cellphone naman kayo ng cellphone. Di ba? Parang, kapag ikaw ba, may kausap ka, tapos yung kausap mo, oo, tama. Ganyan, di ba? Tapos, narinig mo ba yung sinabi ko? Ha? Ay, ulitin mo nga. Kasi may ano ko eh. Di ba? Nakaka-distract siya. Nakaka-distract siya. So yung mga relationship natin, minsan, nakakaloko yung communication kasi nadidistract ka sa internet. Isa pa. Ano pa ba? Pakikinig. Every 5 p.m. natin, live stream. Ako, aminado ko. Minsan, ganun din ako eh. Piniplay sa TV. Tapos, may hawak ako cellphone. Napupunta na ako sa ibang lugar. Sa TV naman yung live stream eh. Nakikinig naman ako eh. Pero, na-distract na ako. Nangyayari ba sa inyo yun? Maingat po tayo dyan kasi hindi natin alam. Baka binubulong-bulungan na tayo ng kaaway eh. Sige good lang. Nakikinig ka naman eh. Pero, hindi mo makukuha. Wala kang marireceive kasi hindi ka nakapokus. Tama? Sunday service, nandito ka sa church, may nagsasalita yung speaker, pero ikaw, umi-scroll ka pa sa cellphone mo. Minsan kasi, habit na siya eh. Kahit wala ka namang titingnan talaga, marami kong nakikita niya, kung kausap ko, pinapagalitan siya. Oh. Habang pinapagalitan siya, nakaganon siya sa cellphone niya, pinipindot niya lang lahat ng icon, tapos binabak niya, home ng ulit, pindot ulit, tapos home ulit. Alam mo yan? Nangyayari ba sa inyo yan? Yung parang habang nag-iisip kayo, pindot lang ng icon, balik ulit. Back lang ng back. Wala naman talagang pinupuntahan. Di ba? Wala lang. Basta makapunta lang ako sa Facebook. Pagpunta ako sa Facebook, scroll. Walang mahalaga. Okay, back ulit. Di ba? Parang gano'n, nagiging habit na. Which is hindi tayo aware, nadidistract na po tayo. Hindi na natin nakukuha yung mga portion na dapat nakukuha natin. Amen? Kasi kapag ganon yung ginagawa natin pag lagi tayong nahuhuli nitong bitag na to, parang sinasabi natin dun sa kausap natin na na pasensya ka na ha. Mas mahalaga kasi itong ginagawa ko eh. Mas mahalaga itong kinukot-kot ko dito eh, kaysa sa'yo. So parang kapag family altar, magpipray, pasensya na Lord ah. Mas mahalaga itong post eh. Lumindol kasi, kaya kailangan ko i-type agad yung lumilindol. Lumilindol ba? Pag lumilindol, unang hinahanap, cellphone, lumilindol ba? O, diba gano'n? Imbis na unahin natin na isik agad si Lord eh. Sabi nga sa Matthew 6:33, diba? Seek first the kingdom of God. Early in the morning, seek na kagad natin ang kingdom ng Panginoon, ang righteousness ng Panginoon. Ito, sabi dito, maging aware tayo kasi minsan yung kaaway, nagpapadala yan ng distraction. Pero hindi mo kang distraction. Saka mo lang malalaman pag tapos na. Ay, distract ako. Di ko napansin. Akala mo okay pa, pero hindi mo alam, distracted ka na pala. Too late na. Tapos na eh. Nagawa mo na. Nahulog ka na. So maging maingat po tayo doon. Amen? Minsan nga eh, may nangyari na pinagsabihan ako ni Mrs. ni Commander. Magsaing ka muna. O kaka-cellphone ko. Cellphone. Hindi ko napansin, mag-alauna na. Wala pa pala kaming tanghalian. Nagsaing ka na ba? Ay, wala pa. Ang ganda kasi nung pinapanood ko eh. Di ba? Nahook ako dun sa pinapanood ko. Hindi ko napansin yung oras. Gutom na kami. Pati si Kiyon, damay pa. Di ba? Hindi ako naging aware. Ang bihira. Honest ako sa inyo ha. Nagsasabi ako sa inyo ha. Minsan may mga times po na ganyang nangyayari sa akin. So, bilang ako, naranasan ko, sana kayo rin maging aware na sa mga susunod. Amen? Okay, next.
Mabilis lang tayo dito. Comparison and coveting trap. Nako, tingin ko maraming matatamaan sa atin dito. Sa internet daw, especially sa mga social networking app like Facebook, ganyan. Mahilig daw kasi tayo mag-compare, hindi natin napapansin, nakukumpara na natin yung sarili natin sa reality ng iba. Yung reality natin, nakukumpare natin sa reality ng iba. Tapos coveting pa, parang inaano mo pa yung, binavalidate mo pa yung self-worth mo. Na parang kapag nagpo-post ka, pag nakita mong walang nagla-like ng post mo, feeling mo, walang dating yung mga sinasabi ko. Wala akong silbi. Ganun na ang lalim agad ng hugot, no? Walang silbi yung buhay ko. Ganun na agad, wala lang nag-like, no? Palit ako ng picture, ang gwapo ko pa naman dun, tapos wala man lang nagko-comment. Pero hindi ko nararanasan yun eh. Every time kasi na nagpapalit ako ng picture, mga comment doon, gwapo talaga. Ganun talaga eh. Yun na talaga eh. Nakasanayan ko na rin po talaga. Talagang, okay na, sanay na po ako doon. Normal na po sa akin yan. Ay, hindi nyo ba na-experience yan? Ako kasi na-experience yun eh. Tingnan nyo, next time, pag nagpalit ako ng DP, may mga magko-comment. Gwapo talaga. Di ba? Di ko alam kung inaasar lang ba nila ako. Totoo eh. Ayun. Isang problema. No? Itong trap na to. Eto, may nakakaalam ba nung palabas na ano? Ano palabas yun? Yung ano? Yung Jody Santa Maria. Broken Marriage Vow. Which is dun sa palabas na yon, mag-asawa si Jody tsaka si Zanjo. Tapos si Zanjo, nung bababae siya. Alam niyo yung moment na habang nanonood kami, pinapanood, si Zanjo niloloko na. Alam mo, minsan yung mga babae, titingin na sa'yo yun eh. Subukan mong gawin sa akin. Ganun na ganun, di ba? Parang, baka ginagawa mo yun sa akin, ha? Di ba? Parang, minsan sa sobrang nahook ka dun sa nakikita mo, parang naiisip mo kung ako kaya yun. Ano kaya mangyayari? Yung mga tipong ganon, naiinggit tayo. Yun nga, nakukompare natin yung love life natin sa love life ng iba. Sana all. Mga ganun-ganun pa. Oh. Sana ganyan din. Pag nagkaroon ako ng jowa, ganyan din. Di ba? Kasi gwapo rin ni Brother Aris. Laging buhat bangko lagi. Sana ganyan pag nagka-jowa ko. Gwapong-gwapo. Parang si Pastor Archie. Ganyan, di ba? Parang si Pastor Chris. Di ba? Nako-compare natin eh. Nako-compare natin yung progress natin papunta sa success ng iba. Nangyayari po ba sa inyo yun? Nakita mo yung kaibigan mo, nag-post siya. Ang ganda. Nakabili siya ng kotse. Nakabili siya ng bahay. Nagbo-boom yung business nila. Minsan, makukumpara mo yung sarili mo eh. Bakit ako? Hindi ako ganun. Nangyayari po ba sa inyo minsan yun? Parang sana kami rin. Ganun. Ito po, ipasok po natin sa itong prinsipyo na to. Maging maingat po tayo dyan kasi bawat isa naman po sa atin, ginawa tayo ng Panginoon na unique. Lahat po tayo may kanya-kanyang progress. No? Iba-ibang pamamaraan kung paano tayo dadalhin ng Panginoon doon sa destination, sa journey natin. Tama po? Maaring siya kasi, yung way ng Panginoon sa kanya, boom agad. Umangat agad siya, naangat agad siya. Ikaw, wait for your time. Yun yung sinasabi lagi nila Pastor Chris nila Pastor Archie. Wait for your time. Hintayin mo yung turn mo. Ang gawin mo lang, magpatuloy ka sa Panginoon. Kasi si Lord, pag naglilingkod ka sa Kanya, imposibleng hindi Kanya pagpapalain. Amen po? Isa pang nakikita natin dyan, minsan yung yung anak ni Kumare, gumraduate. Tapos yung anak niya, hindi pa. Pero sabay yon, magka-batch. Bakit? Kasi parang medyo nagpabaya sa pag-aaral tong isa. Alam mo ginagawa niya? Binabanatan niya ngayon yung anak niya. Tingnan mo yung tingnan mo si ganyan. Tingnan mo si Pedro.
Graduate na siya, ikaw. Kumbaga parang, imaginein mo, kinumpera mo na yung anak mo doon. Paano kung yung anak mo hindi mo alam, yun na pala yung problema niya. Yung pambubulyaw mo sa kanya, kaya nawawalan siya ng gana. Di ba? Parang may nagre-react dun. Parang may nagre-react. Binubulyawan siguro yun. Joke lang. No? Iwasan po natin yung pagkukumpara na ganyan. Tingin po tayo ng diretso sa Panginoon. Ang Panginoon po ang bahalang magdala sa atin patungo dun sa destination po natin. Amen? Maaring magkakaiba lang tayo ng progreso, maaring magkakaiba lang ng highway. Pero hanggat naglilingkod tayo sa Lord, diretso yan. Diretso po yan. Hanggat sumusunod tayo sa Panginoon, maabot at maabot po natin yung mga pangarap po natin. Amen? Yan. Kapag hindi kasi tayo naging maingat dyan sa trap na yan, dadating tayo dun sa moment na iisipin mo na sa sarili mo na yung buhay mo walang kwenta. Kasi ba't sila ganun? Siguro ako, wala akong kwenta. Siguro wala akong silbi. Wag po ganun. Kasi tayo po, anak po tayo ng Panginoon. Amen? Hindi po tayo binibuild ng Panginoon para maging talunan. Tama? Lahat po tayo binibuild ng Panginoon para maging victors. Maging conquerors. Amen? Sabi ni Theodore Roosevelt, comparison is the thief of joy. So, kapag kinukumpara mo yung sarili mo, hindi mo napapansin, akala mo, natutuwa ka pa eh. Minsan naloloko ka na eh. Akala mo, minsan nadadaya ka na ng kaaway. Akala mo natutuwa ka pa. Pero hindi mo alam, nainggit ka na pala. Hindi mo alam, napupunta ka na pala sa jealousy. Naiinggit ka na. Ano sabi ng Panginoon dyan? Ang haba pala. We wouldn't put ourselves in the same class with or compare ourselves to those who are bold enough to make their own recommendations. Certainly, when they measure themselves by themselves and compare themselves to themselves, they show how foolish they are. So kung tayo daw po ay nagkukumpara ng ating sarili sa iba, mga fools daw po tayo. Anong Tagalog po ng fools? Ano? Hangal. Mga hangal. Ganon. Ganon po ang mangyayari sa atin. So, hindi yan nare-recommend ng Panginoon. Huwag daw po natin gagawin yan. Kasi, bakit? Hindi naman po tayo nabubuhay para sa ibang tao. Hindi naman po tayo nabubuhay para makita ng tao na ganito tayo, ganyan. Nabubuhay po tayo dito sa lupa para gawin yung mga commandments ng Panginoon. Gawin po yung mga pinapagawa sa atin ni Lord. Amen? Sabi, the person you should try to be better than is who you are yesterday. Yun yung itarget nyo. Yun yung itarget po natin. Na dapat maging mas better pa tayo sa kung sino tayo kahapon. Everyday dapat ganun po yung goal natin. Dapat bukas, mas better na ako sa sarili ko. Ganun po, wag na tayong tumingin sa iba. Kasi baka madaya lang tayo, umabot pa tayo sa inggit. At syempre, pag naiinggit ka, gagawa ka ng paraan para magawa mo yon. At minsan, nadadaya yung iba, mali. Minsan nadadaya yung iba, maling pamamaraan na yung gagawin niya, maabot niya lang agad yun ng mabilis. Amen? Doon po tayo nayayari. Parang isang bulaklak, magkakatabing mga bulaklak, wala naman silang paki sa isa't isa eh. Kasi ang goal lang naman nila, tumubo sila at mag-bloom sila. That's it. Pag nag-bloom ka, ma-appreciate ka na ng mga sa paligid. Amen? Hindi naman sila nagpapaligsahan na, una ko. Lahat naman sila, ang purpose nila mag-bloom at magbigay ng ganda sa paligid natin. Amen? If you know your position and identity with God, comparing and coveting will never be an issue. Amen? Kung alam mo po yung identity mo sa Panginoon, alam mo yung position mo sa Panginoon, hindi ka mag-aalala. Hindi yan issue. Kasi alam ko, anak ako ng Diyos. Depende po kasi yan kung paano mo makita yung sarili mo. Anong posisyon mo sa Panginoon. Pag iniisip mo
na ikaw ay servant ng Panginoon, syempre, yun ang pagkakaalam sa sarili mo, dapat naglilingkod siya kasi naglilingkuran ko siya. Ang nasa isip mo, conqueror ako. Yun ang sabi ng Panginoon eh. So, conqueror ka talaga. Diba? Pero kapag wala po sa inyo yung ganyang prinsipyo, yun nga, kagaya ng sinasabi ko kanina, papasok po sa inyo yung daya ng kaaway na ipapasok po niya sa isip niyo ng paulit-ulit na ang buhay mo walang kwenta kasi nasa baba ka pa rin hanggang ngayon. Ganun po. Tayo mga anak, wala pong talo sa atin. Basta anak ng Panginoon, laging papunta yan sa panalo, pagiging victory. Amen? Pagiging victorious. Amen? Next. The venting trap. Venting trap. Proverbs 29:11. Fools vent their anger, but the wise quietly hold back. Nakakita ba kayo minsan yan na may mga tao sa newsfeed nyo? Ito, usapan natin, Facebook na. Para rektahan na tayo. May mga nakikita ba kayong mga tao na parang nagpo-post sila ng sama ng loob nila? Hugot. Kayo ba nagaganon? Hindi. No? Alam nyo minsan kasi kapag galit kayo, minsan pag galit tayo, minsan automatic, parang minsan naisip, i-post ko kay Pap. Sasabihan ko to, hindi ko siya masabihan ng personal eh. Ang gagawin ko, sasabihan ko siya dun sa post ko. Ang kagandahan, mga ganun, mga post mo, no? Ang kaartihan ay binabase sa kagandahan. Mga ganun, no? Mga ganun, no? Ano? 10K. Nakaka-bad trip yun, no? Lagi sa Facebook natin, lagi makakita ng 10K na yan. Bahala sila sa mga buhay nila. Basta kami, mga Kristiyano, tuloy lang sa paglilingkod kay Lord. Ito, maging maingat po kayo dito sa venting trap na to. Iwasan nyo po na mag-vent out ng mga kung ano-anong mga bagay, kung anong mga saloobin nyo dun sa inyong mga social network apps. Iwasan nyo po yan. Sabi nga ang galit daw po kasi is yung feeling na ginagawa niya yung bibig mo na sobrang bilis, na mas mabilis pa sa isip mo. Kung usapang internet tayo, ang galit mo is yung feeling na ginagawa niyang mabilis yung mga fingers mo kesa pa sa isip mo. Imagine niyo, bago mo pa maisip, nasabi mo na eh. Kasi galit ka eh. Yun po yun. Meron kasing mga ganong tao yun, yung kapag galit, nakakalimutan na nila yung Kristiyano sila eh. Pag galit sila, bigla na napapamura pa nga eh. May ganon pa ba dito? Wala na, dati lang. Wala na. Amen. Ito po isipin natin. Narinig ko to sa isang lawyer. Sinasabi niya, when emotions are high, intelligence is low. No? Kapag tayo daw po ay galit, yung pag-iisip natin nasa mababang level. Hindi tayo nakapag-isip ng tama. So kapag galit po tayo, anong dapat nating gawin? Ano sa tingin niyo yung dapat gawin? Huwag kang hawak ng cellphone. Sige, tuturuan ko kayo kung anong gagawin. Paano ba mag-vent sa social networking platforms? Paano ba mag-vent? Ano ba Tagalog ng vent? Maglabas ng hinanaing, di ba? Oo, no? Lalo na pag galit ka. Step number 1. Step number 1. Don't. Step number 1, don't. Wag! Hindi natin ini-encourage ang bawat isa na mag-vent, lalo na sa mga ganyang platforms. Alam niyo po kung bakit? Nakikita ng mga tao yung weakness nyo. Lalo na kung yung issue nyo family.
Hindi lang naman ikaw na nag-post ang pag-uusapan ng mga makakabasa. Buong pamilya nyo. Diba? O kung ano man yung mga topics na pinag-uusapan, kung ano man yung pinaghuhugutan nyo. Parang meron akong alam na isang channel sa YouTube or sa Facebook na ang programa po nila, may nagrereklamo. Tapos kukontakin nila yung nirereklamo. Ayoko magsalita. So, ganun yung programa nila. Imaginein mo yung problema, minsan may mga problema sila, pamilya sila. Maliit lang yung bagay, maliit lang yung problema. Minsan hotdog nga lang yung problema eh. Yung biniling hotdog. Minsan ganun lang yung problema eh. Nakarating sila doon. So, anong tendency na mangyari? Hindi nila alam, hindi sila aware na napapahiya na yung pangalan ng pamilya nila. Akala nila, nakukuha nila yung justice pag nandun sila. Hindi po yun right venue sa mga ganong bagay. Or kung mayroon mga pangyayari na kailangan magkasuhan, ganyan. Hindi po yun. Wala po sa internet ang sagot. Kung kailangan nyo po ng tulong regarding dyan, meron po tayong mga sekta ng gobyerno na pwede nating hingan ng tulong pagdating dyan. Hindi natin kailangan ilabas sa buong Pilipinas, sa buong mundo yung mga problema natin. Kasi hindi lang kayo yung may problema. Lahat tayo may pinagdadaanan. Di ba? Kasi minsan, kapag nagve-vent po tayo, hindi rin tayo nagiging aware eh. Yung galit mo, pag-post mo, mayroong taong makakabasa nun minsan, pagkatapos niya mabasa yung sinabi mo, galit na rin siya. Oo nga no, ba't ganun siya? Biglang yung may nakausap siya. Inaway niya yun kasi mainit ulo niya eh. Isa ka pa! Biglang nadamay pa yung isa. Di ba? Kasi yung emotions po natin, napapadaan natin yan dyan eh. Nai-impart po natin yan sa kanila. Ama? Lagi po nating tatandaan na every time po na magkakaroon po tayo ng mga post, magkakaroon tayo ng mga sasabihin, especially sa internet, laging tatandaan po natin na Kristiyano tayo, tama? Tayo'y ilaw at asin ng sanlibutan. Dapat ang mga sinasabi po natin nakakapagdala ng liwanag. Kapag yung sinasabi mo nakakapagdala ng confusion sa tao, hindi ka ilaw. Di ba? Kung nakakapagdala ng dilim sa mga isip ng mga tao yung sinasabi mo, hindi ka ilaw. Bakit mo pa sinasabi sa Facebook mo, nakalagay pa dun sa profile mo, God's son. Gano'n, di ba? Child of God. Gano'n pa mga nakasulat dyan eh. Ralph Anthony De Leon, Child of God. Pero kung ano-ano mga pinagpo-post, di ba? Kung ano-ano mga pinag-share. Hindi pinag-iisipan kung ano bang mangyayari kapag nabasa to ng mga tao. Yan ang problema sa atin minsan. So maging maingat po tayo dyan. Akala natin, nakapagdala pa tayo ng blessing sa iba, pero hindi natin alam na nagkakaroon ng impartation. Kung galit ka man o malungkot ka, makikita mo pag post mo, malungkot ka. Pag makikita mo, mga magko-comment dyan, mga malulungkot na rin. Ay, nakakalungkot naman. Diba? Ganun na rin, diba? So, maging maingat po tayo dyan. Kapag galit tayo, minsan nga, galit tayo sa tao na to, yung tao na nakabasa, galit din siya doon, ayaw niya rin doon. Magko-comment yan. Oo nga, yan talaga yan siya. Ganyan yan eh. Ganyan nga yan siya. Sabi niya, bibigyan niya kami 10K eh. Ganon eh. Diba? Nag-event na nga, kung ano-ano nang pinagsasabi, minsan fake news pa. Diba? So maging maingat po tayo, magkaroon po tayo ng critical thinking pagdating sa mga ipopost po natin, tsaka sa mga isi-share natin. Kasi mahilig tayo mag-share eh. Pag may nakita tayong isang influencer, mayroon siyang sinabi, nakaka-inspire to ah. Share agad. Diba? Minsan naman, hindi naman nakaka-inspire minsan yung mga sinasabi. Share pa rin tayo kasi nakakatawa. Diba? Pero hindi tayo nagiging aware
marami nang na-offend dun sa pinost mo na yon, hindi mo alam. So, kapag tayo daw po may problema, wag natin basta-basta pagsasabi ng ganun. Ako, nakikita ko kung may problema, pwede mo namang sabihin, pero kambyuhan mo sa bandang dulo. Bagamat ganito, nararanasan ko, alam ko na pagpapalain pa rin ako. Yung mga tipong ganun. Para maging ang mangyari, yung post mo, hindi na siya makapagdala ng maling emosyon, hindi na siya magdala ng maling mensahe, kundi mako-convert mo pa into testimony. Amen? Amen? Anong mas gusto nyo na mabasa sa mga newsfeed nyo? Positive o negative? Siyempre, pag negative lagi na nakikita mo, negative na rin yung tumatakbo sa isip mo, hindi mo napapansin na important ka na, negative na. Puro negative na lahat ng nasa isip mo. Iba? Sabi dito sa Psalms 55:22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Cast your cares upon the Lord. Kung meron po tayong pinagdadaanan, ibigay natin sa Panginoon kasi ang Panginoon po ang bahala dyan. Amen? Gawin lang natin, sumunod lang tayo sa mga bawat sinasabi niya. Amen? And He will give us rest. Amen? Amen po ba? Gising pa ba? Gising pa po ba? Tsaka anong silbi nung mga, pangit yata yung term ko Anong purpose pa ng mga leaders natin, ng mga area pastors natin? No? Pwede nating sabihin sa kanila, nang sa gayon, mabigyan po tayo nila ng encouragement sa mga pinagdadaanan po natin. Amen? Hindi sa kung kani-kanin nyo sinasabi, hindi sa Facebook, hindi sa... may mga kakilala kong mga kabataan, ang babait nila sa Facebook, pero pagdating sa Twitter, nang mga nagmumura sila doon. Buisit ka, ganyan. Ganun yung mga pinagsasabi nila sa Twitter. May mga nakakilala po akong ganyan. So, maging aware po tayo, especially sa mga magulang. Dapat alam nyo rin kung ano yung mga ng mga anak nyo kasi hindi nyo alam sa kabila kung ano-ano na palang mga rants, mga pinagsasabi niya. Puro reklamo na pala doon. Hindi mo alam, syempre may makakabasa at makakabasa nun. Di ba? Kapag mayroon po tayong mga pinagdaraanan or what, sa tingin mo, hindi mo talaga kayang anuhin, lapit po tayo sa mga area pastors po natin, sa mga leaders po natin. At naniniwala po ako na makukuha nyo po yung sagot na hinahanap nyo rin. Kung kayo po yung nahihirapan ng kayo lang, sila po sigurado ako na matutulungan po nila kayo. Amen? Kasi accountable po sila sa mga buhay natin Sisiguraduhin din nila na maayos tayo. Amen? Next. Co-signing trap. Yan. Co-signing trap. Ano bang may example ko dyan? Mga fake news. Fake news. Oras na i-share mo yan, ibig sabihin, agree ka doon sa sinabi niya. Tama? Tama? So pag sinabi ni Pastor Chris, nag-post siya, ang gwapo mo, Brother Aris. Sinabi niya yun. Fake news yun? Dapat kasi hindi yun yung example kong una, fake news agad Dali tuloy ako. Sabi ni Pastor Chris, ang gwapo mo, Brother Aris. Tapos share agad ni Pastor Aida. Oo nga, gwapo si Brother Aris. Share. Tapos, oo nga, gwapo si Brother Aris. So dahil share ni Pastor Aida yun, pumipirma siya. Na oo, ako, si Placida Batang, nag-a-agree ako na gwapo talaga si Aris. Share niya Ganun po yun. So every time na meron tayong mga isi-share, ila-like, minsan pa naman, may mga page na hindi naman ako nag-like, hindi naman ako follower ng page na yun, pero lumalabas yung post nila sa akin. Bakit? Kasi meron akong kaibigan na nag-like. Minsan pa naman, kabastusan yung post. Minsan pa naman, kalokohan yung post. Minsan pa naman, kasiraan yung post. Dahil nilike ng kaibigan ko,
lumabas din sa akin. Pati tuloy ako may impartan pa. Madadamay pa ako. O pag ako nag-like doon, ibig sabihin, sinasabi ko na, oo, payag ako dyan. Okay yan. Di ba? Ganun po yun. Ito po yung sinasabi kong trap na co-signing trap, na para bang pumipirma ka sa kung ano yung sinasabi mo. Baka nakakalimutan nyo, mga kapatid, na tayo po ay mga representative ng Panginoon dito sa lupa. No? Sabi dito sa... ano nangyari? Yun. You shall not spread a false report. You shall not join hands with a wicked man to be a malicious witness. So, we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. God is making His appeal through us. Tayo po ang ginagamit ng Panginoon dito sa lupa. Tayo po yung mga vessels ng Panginoon para magdala ng mabuting balita. Amen? Kung puro kalokohan po yung mga pinagpo-post natin at mga malicious na bagay, mga makamundong bagay, parang sinasabi po natin na yun po yung sinasabi rin ng Panginoon. Tayo po, nire-represent natin siya. Tama? Tayo, nandito tayo sa TCTL. Ito. Example, si Brother Lawrence. Nalaman natin na may kabit pala siya. Example lang, brad. Bigla lumabas na may kabit siya. Ngayon, nakalabas sa internet. Anong mangyayari? Sino unang masisira? Si Lawrence, tama? Masisira siya. Hindi lang siya, family niya masisira. Plus yung mga friends pa natin from SCB. Makikita yon. Damay naman ngayon ng TCTL. Amen? Kasi nire-representa din natin TCTL. Tahanan po natin to eh. Amen? So, damay-damay na tayo lahat. Pag nasira ang TCTL, may sira si Pastor Wilbert. Pag nasira si Pastor Wilbert, sunod-sunod, hanggat punot dulo niyan, sino masira? Ang Diyos. Kasi po, yung mga tao sa paligid natin, tumitingin sa atin yan. Sa ating mga Kristiyano. Kung ano pong makita nila, yun ay magiging judgment nila sa Panginoon na sinasamba natin. Amen? Pag nakikita nila nagmumura tayo, siguro yan yung natututunan nila doon. Mga nanloloko, mga manloloko. Siguro yan yung tinuturo sa TCTL. Ganun po mangyayari. Kaya maging maingat po tayo kasi Christians nga po yung tawag sa atin eh. Bakit tayo tinawag na Christians? Kasi followers tayo ni Christ. Hindi lang followers, nire-represent natin siya. Di ba kapag kayo po ay fan ng isang tao, gusto mo na maging kagaya mo siya? Di ba? Gusto mo, kung ano yung ginagawa niya, yun din ang ginagawa mo. Wait lang po, hanggang anong oras po ba ako? Wala na akong oras. Naku, ano pa to? Sige. Bilisan ko na lang po, ano? Kaya nga po tinawag tayong Christians kasi follower tayo ni Christ, no? So, we represent God. So, kung ganun po, maging maingat tayo kasi sa bawat kinikilos natin, si Lord ang nayayari lagi. Every time na magkakaroon tayo ng mali na ginagawa, si Lord ang napapahiya. Amen? Amen? At dahil follower tayo ni Christ, sa tingin nyo, kung si Jesus Christ kaya nasa panahon ngayon, ano kayang ginagawa niya dun sa Facebook? Diba? Ako siguro mag-skip na ako ng iba. Pastor. Sabi dito, lagi natin tatandaan na ang internet parang public forum po yan. Parang modern day synagogue. Si Jesus Christ, lagi siyang nasa synagogue, tama? Nakikipag-usap siya sa mga tao. Lagi siyang may sinishare doon. Gumagawa siya ng mga opportunities na magkaroon ng change o magkaroon ng impact sa mga taong nasa paligid niya. So parang ang social network, social media, ang internet, pwede rin nating magamit gaya ni Jesus Christ. Pwede rin nating magamit para makapag-share ng salita ni Lord. Amen?
parang modern day synagogue yan na kung saan ganun din si Jesus Christ, nag-share siya doon. Tayo rin ganun din. Yung internet, pwede natin siyang magamit as platform para mapahatid natin ang mabuting salita ng Diyos sa mga tao. Amen? Pero lagi niyong tatandaan, whatever you say, kahit ano pong sabihin nyo sa internet, tandaan nyo kung anong nasa internet na yon. Mahirap nang bawiin yon. Amen? O kunwari, sinabi ko, nag-post ako, ang pangit mo, Joyce, dun sa Facebook. Sinabi ko lang, example lang yun kasi galit ako. Galit ako eh. Sinabi ko lang yun kasi galit ako. Pangit mo, Joyce. Meron, sa TCTL siguro may mga 50 tao nang nakabasa. Tapos dinilit ko kagad. Kasi natauhan ako eh. Okay. Natauhan ako. Hindi ko alam, dun sa 50 na yun, meron na palang nag-screenshot or nabasa na nila. Nakita na nila. So hindi ko na mababawi yun sa mga isip nila na sinabihan ko siyang ganon. Diba? Paano ko pa malalaman kung sino yung 50 na yun? Paano ko pa malalaman? Isa-isain ko. Uy, nakita mo po ba yung post ko kanina? Yung sabi ko, pangit mo siya. Di ba? Gaganonin ko pa. Hindi po totoo yun ha. Huwag po kayo maniwala dun. Galit lang po ako. Di ba? Mahirap na pong bawiin kung ano pong mga sasabihin natin doon. Hindi na natin basta-basta mababawi. Every time, bago tayo mag-post, lagi mong iisipin, ano kayang iisipin ng mga tao kapag pinost ko to, makakapag-encourage ba ako sa kanila? Mabibless ba sila? Maging sa bahay, maging dito sa internet, dapat alam ng mga tao na Kristiyano po tayo. At syempre, dapat magpaka-Kristiyano po tayo. Maging kagaya po tayo ni Daniel, na kung saan, nandun siya sa lugar na kung saan ang daming gumagawa ng hindi maganda. Pero anong ginagawa po niya? He drew the line. Nilagyan niya ng limit. Kasama niyo ako dito, pero hindi ko gagawin yung mga bagay na ganyan. Amen? So, lagi nating tandaan sa internet, kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na magsalita. Lagi niyo pong tatandaan po yun ha. Kung wala po kayong magandang sasabihin, tumahimik ka na lang. Yes, po. Mas maganda nang hindi ka makapagdala ng dilim. Di bali nang hindi ka nakapagbigay ng liwanag, basta huwag ka magdala ng kadiliman. Di ba? Nahihirapan na yung mga ibang Kristiyano magdala ng liwanag dinadagdagan mo pa ng dilim. So wag po ganon. Amen? Sana po mayroon po kong na-impart po sa inyo ngayong umaga.